Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Naniniwala ang ilan na ang isang laro ay naipapanalo sa pamamagitan ng swerte. Kahit na ikaw daw ay nag-ensayo, subalit kung hindi mo swerte, hindi ka pa rin mananalo. Subalit totoo ba ito? Ang laban at hamon ba sa buhay ay nadadaan sa swerte? Ang swerte ba ay sa Diyos? Ito ba ang dahilan kung bakit nagtagumpay ang Israel? Ating tunghayan ang kasagutan sa 3 kabanata ng Hukom, talatang 12 hanggang 4 na kabanata, talatang 24. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting salita ng Panginoon. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa 3 kabanata ng Aklat ng Mga Hukom. Tatalakayin po natin ang pagkatalaga ng Diyos ng mga hukom na mamumuno ng bansang Israel. Alamin po natin ang bawat katangian at naging bahagi ng mga hukom na ito sa pagliligtas na ginawa ng Panginoong Diyos sa mga Israelita. Alamin po natin ang bawat katangian at naging bahagi ng mga hukom na ito sa pagliligtas na ginawa ng Panginoong Diyos sa mga Israelita. Tandaan natin na ang isa sa mga itinuturong katotohanan ng aklat ng mga hukom ay may kinalaman sa pagtatagumpay ng Israel dahil sa katapatan sa kanila ng Diyos at ang kapahamakan na bunga ng kanilang pagtataksil sa Panginoong Diyos. Ang katotohanan ito'y paulit-ulit na makikita natin sa bawat pahina at kabanata sa aklat ng mga hukom. Ngayon, tunghayan natin sa 3 kabanata hanggang 4 ang pagpapatuloy ng Diyos sa pagtatalaga ng mga hukom. Ganito ang mababasa natin sa 12 hanggang 14 na talata. Nang mamatay si Othniel, ang Israel ay muling gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Dahil dito, kinasangkapan niya si Eglon, ang matabang hari ng Moab, laban sa Israel. Si Eglon ay nakipag-isa sa mga anak ni Ammon at ni Amalek. Nalupig nila ang Israel at nakuha ang lungsod ng Palma. At sila'y nasakop ni Eglon sa loob ng 18 taon. Nang mamatay si Othniel, ito ang unang kataga na binanggit sa 12 talata. Ano ang nangyari sa mga Israelita pagkatapos mamatay si Othniel? Si Othniel ang unang hukom na itinalaga ng Diyos upang pangunahan sa pakikidigma ang bayang Israel laban sa mga ibang bansa na nanatili sa lupain. Naging hukom si Othniel sa loob ng 40 taon. Sa loob ng mahabang panahon na iyon, naghari ang kapayapaan sa buong lipi ni Israel. Subalit nang mamatay si Othniel, muling nagbalik ang mga Israelita sa dati nilang marumi at makasalanang gawain. Muli silang naglingkod at sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Dahil dito, muli silang ipinagapi ng Diyos sa kanilang mga kaaway, nang hindi na nila matiis ang labis na kahirapang dinaranas sa kamay ng mga nanlupig sa kanila. Sila'y dumaing at humingi ng tulong sa Diyos. Muling nahabag ang Diyos sa kanila. Kaya't itinalaga niya si Ehud bilang 2 hukom na mangunguna sa paglupig sa bansang umalipin sa bayang Israel. Ganito ang mababasa natin sa 15 hanggang 25 talata ng 3 kabanata. Dumaing kay Yahweh ang mga Israelita at sila'y binigyan niya uli ng hukom ang kaliweting si Ehud na anak ni Gera buhat sa lipi ni Benjamin. Siya ang pinagdala nila ng buwis kay Haring Eglon. Si Ehud ay gumawa ng isang balaraw na magkabilay talim at isang talampakat kalahati ang haba. Itinali niya ito sa kanan niyang tagiliran sa loob ng kanyang damit. At dinala nga ni Ehud ang buwis
ng mga Israelita kay Haring Eglon. Nang maibigay na niya ang kanyang mga dala, niyaya na niyang umuwi ang kanyang mga kasama. Ngunit pagdating sa tibagan ng bato sa Gilgal, nagbalik si Ehud at sinabi sa hari, "Kamahalan, mayroon po akong mahalagang lihim na sasabihin sa inyo." Dahil dito, sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod, "Iwan ninyo kami." At umalis ang lahat sa harapan ng hari. Lumapit si Ehud sa kinauupuan nito sa pahingahan sa tuktok ng palasyo at sinabi uli, "May sasabihin po ako sa inyo mula sa Diyos." At tumindig ang hari. Paglalapit nila, binunot ni Ehud ang kanyang balaraw at walang sabi-sabing itinarak sa tiyan ng hari. Dahil sa kabataan ng hari at sa lakas ng saksak ni Ehud, bumaon pati puluhan ng balaraw at tumagos sa likuran. Hindi na niya ito hinugot. Paglabas ni Ehud, isinara niya ang pinto at tuloy-tuloy na umalis. Nang magbalik ang mga lingkod ng hari, nakita nilang sarado ang pinto, kaya inisip nilang namamahinga ang hari. Hindi nila binuksan ang pinto. Naghintay na lamang sila sa labas. Inabot na sila ng pagkainip, ngunit hindi pa lumalabas ang hari. Kaya binuksan na nila ang silid nito. At natambad sa kanilang paningin ang hari. Wala ng buhay. Sino si Ehud? Kaunti lamang ang pagkakakilanlan na binanggit sa 3 kabanata tungkol kay Ehud. Siya ay nagmula sa lipi ni Benjamin. Si Ehud ang 2 hukom na nanguna sa pakikidigma ng mga Israelita laban sa mga Moabita. Siya ay isang kaliwiting mandirigma. Siya ang inatasan ng Diyos na pumatay sa hari ng Moabita. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatarak ng punyal sa tiyan ni Eglon na hari ng mga Moabita. Dahil dito, natupad ang layunin ng Diyos. Madalas gumagamit ang Diyos ng mga pangkaraniwang tao katulad ni Ehud upang waksan ang paglaganap ng kasalanan at upang mailigtas ang mga tao. Katulad ng ginawa ni Ehud, libu-libong tao ang naligtas sa tiyak na kapahamakan sa kamay ni Haring Eglon. Ngayon, maaari nating sabihin na hindi pahihintulutan ang ganitong gawain. Sa totoo lang, walang makapagsasabi sa atin na hindi maaaring mangyari ang ganitong gawain, sapagkat sa tuwina may kakayahan ng Diyos na gumamit ng tao, bagay at pamamaraan upang magkaroon ng katuparan ang kanyang layunin. Sa tuwina, tumatawag ang Diyos sa mga lalaki at mga babaeng may pananalig upang ipahayag ang mga kahanga-hanga niyang gawa. Katulad ni Ehud, isa lamang siyang pangkaraniwang tao, subalit ginamit siya ng Diyos bilang hukom sa mga Israelita. Siya ang ginamit ng Diyos upang pangunahan at palayain ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin sa hari ng mga Moabita. Napatay ni Ehud si Eglon ang hari ng mga Moabita. Mabilis na umalis si Ehud sa silid pahingahan ng hari. Tumuloy si Ehud sa lugar na tinatawag na Serata. Mula roon, pinahipan niya ang tambuli, hudyat ng kanilang paglusob at pakikidigma sa mga Moabita. Ganito ang sinasabi sa 26 hanggang 30 talata ng 3 kabanata. Samantala, malayo na si Ehud mula sa tibagan ng mga bato. Tumakas siya papuntang Serata. Pagdating doon, pinahipan niya ang tambuli sa kabuluran ng Ephraim at nagdatingan ng mga Israelita. At mula roon, pinangunahan niya sa pakikidigma ang mga ito. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, ipalulupig na sa inyo ni Yahweh ang mga Moabita." Kaya't sila'y sumunod sa kanya at nasakop nila ang tawiran sa Jordan. Wala silang pinatawid doon kahit isa. Sa lugar lamang na iyon, nakapatay sila ng 10,000 Moabita na pawang matitipuno at malalakas. Wala silang pinaligtas isa man. Nang araw ring iyon, nalupig nila ang mga Moabita. Mula noon, namuhay sila ng mapayapa sa loob ng 80 taon. Ang pagsunod ng bayang Israel sa Diyos ay nagawa nilang magapi at tupigin ang mga Moabita. Sa tulong ni Ehud bilang hukom na itinalaga ng Diyos sa tagumpay na ito, namuhay na mapayapa ang mga Israelita sa kanilang lupain. Ito'y sa loob ng 80 taon.
Matapos ang pangunguna ni Ayod sa mga Israelita bilang hukom, sumunod naman sa kanya si Samgar. Ganito ang sinasabi sa 31 talata. Ang sumunod na hukom ng Israel ay si Samgar na anak ni Anat. Siya ang naging tagapagtanggol ng Israel. Siya lamang mag-isa ay nakapatay ng 600 Pilisteo sa pamamagitan ng tungkod na pantaboy ng baka. Sangayon sa talatang ito, muling tumawag ang Diyos ng pangkaraniwang tao upang gampanan at isakatuparan ang kanyang layunin. Subalit ang paggamit ng Diyos ng mga pangkaraniwang tao ay nakasalalay pa rin sa kusang loob niyang pagpapagamit. Ibig sabihin, gagamitin ka lamang ng Diyos kung kusang loob mong isusuko at iaalay ang iyong buhay sa paglilingkod. Ako'y naniniwala na si Samgar ay kusang loob na nagpagamit sa Diyos. Sa pagkakataong ito, hindi ang katangian niya ang kapansin-pansin na ginamit ng Diyos, kundi ang kanyang pamamaraan. Gumamit siya ng tungkod na pantaboy ng baka upang puksain ang mga Filisteo. Bakit ito ang kanyang ginamit? Sapagkat wala silang armas na pandigma na yari sa bakal. Kaya't kung ano ang mayroon siya, iyon ang kanyang ginamit na sandata. Ano ang malinaw na ipinararating sa atin ng pamamaraang ito ni Samgar? Madalas na nariringgan ang mga tao ngayon na nagsasabi ng ganito, kailangan natin ang pinakamainam na makabagong pamamaraan upang magawa natin ang gawain ng Panginoon. Tama lang na magkaroon tayo ng magandang pamamaraan. Subalit dapat din nating bigyan ng pansin ang nilalaman na mensahe ng pamamaraan na ating ginagawa. Dahil ako'y naniniwala na masigit na mahalaga ang mensahe na ating ipahayag kaysa sa mga pamamaraan na ating binubuo. Ganoon pa man, kung ang ating itinatalagang handog, mga talento o pamamaraan na alam natin, ito'y gagamitin ng Diyos. Si Samgar ay mayroon lamang tungkod na pantaboy ng baka. Subalit ito'y ginamit ng Diyos upang mapanatili ang kalayaan at kapayapaan ng mga Israelita. Kaibigan, laging nakahanda ang Diyos na gamitin ang anumang bagay na mayroon tayo, lalo na kung ito'y itatalaga sa Kanya. Kung papaano niya ginamit ang tungkod ni Moises, kung papaano niya ginamit ang mga bato sa tirador ni David, at kung papaano niya ginamit ang 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda na dala ng bata upang makakain ang 5,000 tao. Ganoon din naman, gagamitin ng Diyos ang iyong buhay at mga kakayanan kung ito'y itatalaga mo sa Kanya. Lagi mo sanang maisip ang 3 hukom na ginamit ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanilang maliit na kakayanan. Ang ika-4 na hukom ng Israel ay isang babae. Siya ay si Deborah na asawa ni Lapidot. Ganito ang mababasa natin sa 1 hanggang 9 na talata. Nang mamatay si Ehud, muling namuhay sa kasalanan ang mga Israelita. Kaya pinabayaan ni Yahweh na malupig sila ni Haring Habin ng Hasor, isang lungsod ng mga Kananeyo. Si Sisera na taga Haroset ng mga hintil ang punong kawal niya. Si Habin ay may 900 karwahing bakal. Ang Israel ay binusabos niya sa loob ng 20 taon. At dumaing kay Yahweh ang mga Israelita. Noon, si Propeta Deborah na asawa ni Lapidot ang hukom ng Israel. Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng palma sa kaburulan ng Iprim sa pagitan ng Rama at Betel. Dito siya pinupuntahan ng mga tao upang makinig sa kanyang mga payong. Ipinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga Kades, Neptali. Sinabi niya rito, ipinasasabi sa iyo ni Yahweh na pumili ka ng 10,000 kawal sa lipi nila Neptali at Subulon. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanan ninyo sa may ilog Kison ang pangkat ni Sisara, ang punong kawal ni Habin, malulupig mo siya. Sumagot si Barak, lalakad ako kung kasama ka. Sinabi ni Deborah, kung gayon, sasama ako. Ngunit wala kang tatamuhing karangalan pagkat si Sisara ay ipalulupig ni Yahweh sa isang babae. Sumama nga si Deborah kay Barak.
Noong mamatay si Ayod, muling nagbalik ang mga Israelita sa pagsamba at paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Dahil dito, muli silang ipinagapi at pinaalipin ng Diyos sa kanilang mga kaaway. Ipinalupig nga sila ng Diyos sa kamay ni Jabin na hari ng Kanaan. Samantala, si Sisera ang pinuno ng mga kawal ni Haring Jabin. May 900 na karwaheng bakal ang hari ng Kanaan na nasa ilalim ng pangangalaga at pangangasiwa ni Sisera ang punong kawal. Ang mga karwaheng ito ay nagbibigay ng labis na pagkatakot sa mga Israelita. Kaya wala silang lakas ng loob na lumaban sa mga Kananeyo. Kung kaya't sa loob ng halos 20 taon, ang Israel ay inalipin ni Jabin na hari ng Kananeyo. Sa panahong ito, naitala si Deborah na isang propeta. Siya ay itinuturing na ina ng bansang Israel. Sa kanya lumalapit ang mga Israelita upang humingi ng payo tungkol sa kanilang personal na kalagayan at sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang siya isang propeta, isa rin siyang hukom na itinalaga ng Diyos upang magbantay at mangalaga sa kaligtasan ng bansang Israel. Ayon sa 4 at 5 talata ng 4 na kabanata ng hukom, isang araw ang mga Israelita ay lumapit kay Deborah upang humingi ng payo tungkol sa kanilang kahabag-habag na kalagayan sa kamay ng mga umaalipin sa kanila ng mga Kananeyo. Sa paglapit ng mga Israelita kay Deborah, nakita niya ang matinding pagnanais ng mga Israelita na magapi at makalaya sa pangaalipin ni Jabin na hari ng mga Kananeyo. Kaya ipinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na nagmula sa Kades Naphtali. Siya ang kumakatawan na pinuno ng mga hukbo ng Israel. Siya ay general sa mga kawal natin ngayon. Inatasan siya ni Deborah na pangunahan ang pakikidigma sa mga Kananeyo dahil sinabi ni Yahweh na ipagkakaloob at ipagagapi niya ang mga ito sa kanilang mga kamay. Kung mayroong isang duwag at mapag-alinlangang pinuno ng mga hukbo, iyon ay si Barak. Sa halip na pangunahan niya sa pakikidigma ang hukbo ng Israel, pinakiusapan niya si Deborah na isang babae na sumama sa pakikidigma. Sa madaling salita, ninais ni Barak na magtago sa likuran ng isang babae sa kainitan ng labanan. Ito ay pagpapakita ng kaduwagan, kawalan ng paninindigan at pananalig sa Diyos. Kaya hindi nakapagtatakang gumamit ang Diyos ng isang babae sa panahong iyon. Samantala, hindi naman nagdalawang isip si Deborah na kanyang pangunahan ang pakikidigma laban sa mga Kananeyo. Subalit, mahigpit din niyang sinabi kay Barak na wala siyang matatanggap na karangalan sa pakikidigma. Matapos pagsabihan ni Deborah si Barak, tumayo siya sa kanyang kinaupuan at pinangunahan ang pakikidigma sa mga Kananeyo. Ganito ang sinasabi sa 9 hanggang 21 talata. Sinabi ni Deborah, kung gayon, sasama ako, ngunit wala kang tatamuhing karangalan pagkat si Sisera ay ipalulupig ni Yahweh sa isang babae. Sumama nga si Deborah kay Barak. Nanawagan si Barak sa mga lipi ni Naphtali at Zabilon at sumunod sa kanya ang 10,000 kawal at lumakad na sila kasama si Deborah. Si Heber ay lumayo sa mga kasamahan niyang Sineo, buhat din sa angkan ni Hobab na biyenan ni Moises. Doon siya nagtayo ng tolda sa malapit na kagubatan ng Saanamin, malapit sa Kades. May nakapagsabi kay Sisera na si Barak ay papuntang Tabor, kaya tinipon niya ang 900 niyang karwahe at lahat ng kawal at mula sa Haroset ng mga hintil at pinapunta niya sa may ilog Sison. Sinabi ni Deborah kay Barak, magpatuloy ka. Ang araw na ito'y inilaan ni Yahweh upang lupigin mo si Sisera. Pangungunahan ka ni Yahweh. Pumunta nga sa bundok Tabor si Barak. Nilito ni Yahweh sina Sisera. Nagkanya-kanyang takbo ang mga kawal. Si Sisera naman ay bumaba sa kanyang karwahe at tumakas. Tinugis nila Barak ang mga karwahe ni Sisera hanggang sa Haroset ng mga hintil at napatay nila ang lahat ng tauhan nito.
Napatay nga ni Barak ang lahat ng mandirigmang kasama ni Sisera. Ngunit mabilis na tumakas si Sisera. Siya ay nagkubli sa tolda ni Jael na asawa ni Heber, habang patuloy na naman ang pagtugi sa kanya ni Barak. Ganito ang sinasabi sa 18 hanggang 24 na talata. Samantala, nakatakas si Sisera. Nagtago siya sa tolda ni Jael na asawa ni Heber. Magkaibigan si Haring Habin ng Hasor at ang sambahayan ni Heber. Nang makita ni Jael na papalapit si Sisera, sinabi niya, "Magtuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong mag-alala." Pumasok nga si Sisera at siya ay pinagtago ni Jael sa likod ng tabing. Sinabi ni Sisera na, "Pahingin mo ako ng inumin, nauuhaw ako." Ang babae ay kumuha ng sisidlang balat na puno ng gatas. Pinainom niya si Sisera, saka pinagtago uli. Sinabi ni Sisera, "Diyan ka sa pintuan. Pag may humanap sa akin, sabihin mong wala ako." Dahil sa matinding pagod, nakatulog si Sisera. Nang makita ni Jael na ito'y tulog na, kumuha siya ng isang maso at isang tulos ng tolda. Pinukpok niya sa noo ni Sisera ang tulos hanggang sa bumaon sa lupa. Sa gayon, namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap sa kanya, sinabi niya, "Narito ang hinahanap ninyo." Pagpasok ni Barak, nakita niya si Sisera. Nakabulagta ito at nakabaon pa sa noo ang tulos. Anupat ng araw na iyon, sa tulong ng Diyos ay natalo ng Israel si Haring Habin. Patuloy nila itong ginipit hanggang sa tuluyang nagapi. Ayon sa mga talatang ito, ipinagkaloob ng Diyos sa mga Israelita ang tagumpay laban sa mga Kananeo. Naganap ito dahil sa matinding pagnanais ni Deborah na mapalaya ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin. Malinaw din na nangyari ang sinabi ni Deborah kay Barak na wala siyang matatamong karangalan sa kanilang pakikidigma. Dahil hindi ipinahintulot ng Diyos na siya ang makapatay kay Sisera at kay Haring Habin. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Kami po ay lumalapit muli, Panginoon, sa iyo at nagpapasalamat sa sandaling ito. Salamat sa mga ginintoang kabutihan na aming natutunan sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil ito po ay naging pagpapala sa aming kaluluwa at naging kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.